Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Kumpirmado. Okay, sa mga kababayan ho natin, hindi na ho natin patatagalin pa, no? Sa araw pong ito, pag-uusapan ho natin itong naging panawagan ho ng China o Chinese Embassy. Tungkol ho ito sa Pogo, na kung saan ay sila mismo ay nananawagan na kung pwede, no, kung pwede na alisin na sa bansang ito, sa bansa nating ito, yung mga Pogo hub na yan, no, para po mas maintindihan natin at para po mabigyan ho natin ito ng malalim na eksplanasyon o reaksyon. Pakinggan muna ho natin itong balita ho ng isang kilalang TV network na kung saan yun nga binabanggit ho dito sa balitang ito yung panawagan ho ng China o ng Chinese Embassy. Panoorin ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Nanawagan ng Chinese Embassy sa pamahalaan na i-ban ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Sa isang pahayag, iginiit ng embahada na walang basehan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng POGO. Sa katunayan, mahigpit na ipinagbabawal sa China ang lahat ng uri ng sugal. Mahigpit nila ang koordinasyon ng law enforcement agencies ng China at Pilipinas laban sa cross-border gambling at telecom fraud. Tumulong ang China sa pagpapasara ng 5 Pogo hub at pagpapauwi ng halos 1,000 Chinese. Samantala, nakasisira din nila ang Pogo sa interes at imahe ng China at Pilipinas, gayon din sa relasyon ng dalawang bansa. So, yun mga minamahal ko mga kababayan, sinabi ho dito na tumulong daw, tumulong yung Pogo. Tumulong yung Pogo, tumulong yung China para ho mapauwi yung mahigit 1,000 mga Chino na nagkakalat ho ng lagim dito sa ating bansa, no, na kung saan nagiging nagiging pasaway ho sila dito sa ating bansa. So mismong yung Pogo ho ay gusto nang paalisin ng kapwa nila mga Chino o ng China. Kasi ayon nga ho sa sinabi ngayon ng Sentro Balita. Okay, ito po yung hinira muna natin na video ngayon. Ayon nga ho dito, mismong yung bansang China, kahit pa yan ay sabihin natin ay nagbabayad ng tax sa kanila o makakatulong sa kanila, ay inalis ho nila, no? Kasi dahil nga po sa hindi magandang idinudulot nito, di ba? Sa mga lalong-lalo na doon sa mga nagsusugal. Mismong bansang China ho ang nagsabi na baka mamaya dahil dito magkaroon kami ng umadamay kami dito kasi yung mga Chino ngang yan ay galing sa bansa nila na hindi nila hinahayaan o pinayagang makapagtayo ng Pogo. So parang nakikita ko ho dito
parang sa punto na to, mismong ang China ho ang humahanap ng paraan na wag lumaki yung sigulot, wag lumaki yung hidwaan ng bansang ito laban sa kanila. So, sa madaling salita, kasi totoo naman kahit sinong tanungin mo itong mga pogong ito, kaya nga dito gustong-gusto nila kasi pinayagan ho ng ating gobyerno. Kasi doon sa lugar nila, hindi talaga sila pinayagan. Kahit pa, ayun ho sa akin nakalap na impormasyon, kahit pa handa silang magbayad ng na tinatawag natin na tawag ito, tax. Kahit pa handa silang magbayad ng tax, hindi po sila hinayaan ng bansang China na mag-operate doon sa mismo nilang bansa. Sa mismo na nilang itong bansa, hindi hinayaan ng mga Chino doon na mamayagpag sila doon. Kasi nga hindi maganda ang naidudulot ho nito, mga minamahal kong mga kababayan. No? Kaya nga po, kasi ang nangyayari daw, ayon ho sa China, bakit kami ang sisisihin ninyo? Bakit sa amin nyo ibabato yung sisi? Pinalayas nga namin yan sa sariling bansa namin Ba't nyo tinanggap? Diba? Ba't nyo tinanggap? Pinaalis nga namin yan dito sa sarili naming bansa. Dito sa puntong ito, medyo may punto ho ang China. At medyo lumalabas ho dito na parang may mali talaga. Kasi tingnan nyo pinaalis ng China itong mga Pogo Hub na to dahil nga hindi maganda yung naidudulot. Ngayon, tinanggap naman ng ating bansa. Kailan ba na mayagpag itong mga pogong ito dito sa ating bansa? Hindi ba't nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Diba? Namayagpag sila na kung saan talagang paspasan yung pagpasok ni sinamantala nila na si Rodrigo Roa Duterte pa ang pangulo ng bansang ito at talagang nagbilihan sila ng nanglalakihang mga lupain na kung saan mabilisan nilang pinatayuan ng mga Pogo Hub. Diba? Mabilisan nila, minadali talaga nila kasi siyempre namuhunan sila, kailangan sa lalong madaling panahon umingkam sila ng malalaki, umingkam sila ng makabawi sila sa kanilang mga pinuhunan. No? Dito po, mga minamahal kong mga kababayan, sino ba ang dapat sisihin? Sino ba ang dapat sisihin talaga? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? O yung dating administrasyon? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At syempre, mga minamahal kong mga kababayan, ano ba yung reaksyon ng ating mahal na Pangulo tungkol ho dito sa pogong ito? At kasi nanawagan nga itong embassy ng China na, tigil nyo na yung pogo. Kasi sa bawat issue, sa bawat nangyayari dyan, inadadamay yung bansa namin para bagang gusto nyong sabihin na ang bansang China ang nagpadala dyan. Ang bansang China mismo ang nagpadala o ang gobyerno ng China ang nagpadala dyan ng pogo sa bansa ninyo. Samantalang, kung talagang yan ay kapaki-pakinabang, ba't pa namin dadalhin dyan sa inyo? Diba? At kung talagang yan ay nagbibigay ng magandang kinabukasan sa isang bansa, o nakakapagbigay ng maganda sa isang bansa, ba't pa namin papupuntahin sa inyo? Ba't pa namin paaalisin yan? Kitang-kita naman po mga minamahal kong mga kababayan na may punto ho ang China na kaya nga nila pinaalis yan dahil sa maraming nangyayari dyan na hindi maganda. Di ba? Ano ba yung mga natuklasan ng ating mga kapulisan doon nung pinasok nila yung Pogo Hub nito ni Tarlac Mayor Alice Go? Hindi ba't marami kagulat-gulat yung mga natuklasan doon? Diba? Kagulat-gulat yung mga natuklasan doon, hindi natin maitatanggihan. Diba? Na ano pa yung mga natuklasan ng ating mga ahensya o ahensya ng ating bansa? Diba? Nakita nila doon na may mga kwarto na kung saan doon tino-torture yung mga hindi nakakapagbayad. Nakitaan pa doon sa video sa cellphone ng isang Chino na kung saan may 2 patay na tao na siguro namatay dahil nga sa tinorture nila. Ano pa? May nakita doon na sex den.
Ano pa? May nakikita silang mga shabu. Ano pa? May, kung saan natuklasan ng ating gobyerno na itong mga Pogo Hub na to, may kahalo palang mga monkey business na kung saan nang hahak. Ano pa? Scam. Ano pa? Diba? Hinahak nila yung mga importanteng impormasyon dito sa ating bansa. Isa yan. Kaya nga, mismong sa lugar nila, hindi nakataka-taka kung bakit sila ay tinatakwil. Hindi sila pinapayagan na mag-operate kasi nandiyan na yung lahat ng uri ng kasamaan. So, ibig sabihin, itong Pogo na to, kaya hindi ito pinayagan ng bansang China dahil sindikato ito. Dahil ito ay sindikato. Kaya hindi pinayagan, uulitin ko po mga minamahal kong mga kababayan para maintindihan ninyo. Kaya hindi hinayaan na mamayagpag itong Pogo Hub na to doon sa mismong lugar nila. Dahil ito ay isang sindikato na kung saan pinaniniwalaan na ang humahawak dito ay yung tinatawag nating na International Chinese Syndicate, Drug Syndicate. Kumbaga, sila yung may hawak nito. Kung ang front nila ay games. Diba? Ang front nila ay pasugalan. Pero sa likod niyan, ayun na nga, may sex din, may scam, may hacking, may droga. Diba? Kaya mismo sa lugar nila, nung nalaman ng China, siyempre, diba? Meron din naman silang mga ginagawa doon, lalong-lalo yung mga kapulisan nila. So, yan ang natuklasan nila, kaya hindi na hinayaan. Ngayon, itong sindikatong ito, dahil nga may connection dito sa International Drug Syndicate, itong si Paulo Duterte at itong si Bongo, nakapasok ho yan dito sa ating bansa. Kapalit ho ng ng pagtulong nila nung tumatakbo ho itong si Rodrigo Roa Duterte ng pagkapangulo. Yung drug syndicate ho itong drug syndicate na ito ang tumulong ho para po sa financial na pangangailangan nito ni Rodrigo Roa Duterte nung siya tumatakbo para nga naman meron siyang makinarya. So, ang naging usapin ho dito, malinaw na ho sa akin, ang naging usapin ho dito ng leader ng drug syndicate ng China o yung parang mafia kung tawagin. Pero mafia kasi sa Japan yan So, ang naging usapin nitong leader ng mafia, leader ng China o ng drug syndicate ng China at ni Digongyo, na pag nanalo siya, ang kapalit niyan ay papasukin yung kanilang mga negosyo dito sa ating bansa. So, para makapasok ng maayos yung Pogo na yan dito, nagbigay po ng statement itong si Rodrigo Roa Duterte na ayon pa nga sa kanya, yung Pogong yan, malinis yan. Malinis yung salita po niyang ginamit ay malinis. Sa English pa, talagang bahala na, ano ba sa English to? Clean. Pagkakaalam ko ganun Diba? So, ang mga tao na panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang nagawa kasi nga mismo nanggaling na sa kanya, malinis to. So ngayon, eto na, lumabas na yung katotohanan na yung sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na malinis ay siya palang sobrang dumi. Nandiyan na lahat ng kasamaan. So, ito nga yung sinasabi ko, mga minamahal ko mga kababayan, na ang dapat tong sisihin dito, syempre, yung dating administrasyon. Kasi hindi naman si Pangulong Ferdinand Marcos ang nagpapasok na. Pero ganun pa man, dahil nga sa nakakasira ito sa ating bansa, di ba? So dapat na nga siguro alisin na ito dito sa ating bansa. Pero ang tanong, ano ba ang reaksyon nito nitong ating Pangulo tungkol nga sa panawagan ng embassy ng China? So panoorin ho natin, pakinggan yung naging reaction ho ng ating mahal na Pangulo tungkol ho sa panawagan ng embassy ng China, tungkol ho sa gusto nilang paalisin na sana yung lahat na o patalsikin na sa bansang ito yung Pogo Hub na yan kasi nadadamay nga di umano sila. Kumbaga napagbibintangan sila kahit wala silang kinalaman, na kung saan
na ang nag-ooperate lamang nito at ang talagang may pakana ay yung mga drug syndicate na mga Chino na kung saan hindi rin hinahayaan ng bansang China na mamayagpag sa kanila. So panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Panahon na para muling busisiin ng Pulisiya ng Pilipinas ukol sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa punong ehekutibo, kung mas mabigat na ang social cost na dulot nito kaysa sa pakinabang, marahil ay hindi na karapat-dapat na ipagpatuloy pa ang operasyon nito. Pero anya, yaon lang namang iligal na POGO ang nagdudulot ng problema sa bansa dahil ito lang naman ang nasasangkot sa mga krimen ng pagdurukot. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It depends what the purpose is of banning them or removing them. Because the problem naman when in reference to POGOs, the problem are the illegal ones, not the legal ones. The legal ones pay their bills, pay their taxes, and yung mga video na nakikita natin nagpapatayan na yung mga illegal yun. Kaya ang dami na natin pinalis na illegal. So yeah, I think it's all of these things we should be continuously examining to see if it still continues to be a good idea for the Philippines. Una nang inihayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na dapat nang alisin sa bansa ang POGO dahil sa social cost nito at reputational risk. So, yun mga minamahal kong mga kababayan. So, mismo nga yung dati na hong tawag nito, kung di ako nagkakamali, ito sino ba yung kalbo na to? Dating rin to, governor na Bangko Sentral dali lang hanapin natin. Sino ba to? Secretary Benjamin Diokno. Ayun, si Diokno. Yun, si Diokno nga. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, mismo si Diokno na nagsalita ho na hindi maganda ang naidudulot. Hindi maganda ang naidudulot ng POGO na yan. Kasi, totoo naman mga minamahal ko mga kababayan Ngayon, questionably ho ito para sa taong bayan. Kasi tingnan nyo tingnan nyo. Kung ang basihan ng ating mahal na Pangulo, sabi niya, yung mga illegal lang naman dyan, yung etong mga hindi nagbabayad ng buwis, sabi niya illegal dyan, yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Illegal. Okay, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-operate kasi hindi nagbabayad ng buwis. Tama naman. Kasi nga naman, kumikita sila dito. Pero, kung yan ang basihan para masabi mong malinis ang isang POGO, teka, mukhang hindi ako sang-ayon dyan. Ewan ko lang kung sang-ayon kayo, mga minamahal kong mga kababayan. Pero ako, hindi ako sang-ayon dyan. Ako, hindi ako pabor dyan. Kasi kung yan ang magiging basihan ng ating mahal na Pangulo, mukhang hindi ako sasama dyan. Porket ba nagbabayad ng buwis? Malinis na? Ganun ba yun? Ganun ba? Paano mo natitiyak na malinis? Diba? Kahit sabihin natin, sige, nagbabayad sila ng buwis. Doon na tayo, sige. Huwag na nating anuhin pa. Huwag na nating kontrahin, malinis. Okay. Ngayon, ang tanong ko, kapag nagbabayad ba ng buwis, yung mga POGO na yan, hindi na ba sila makakasira ng pamilya, ng may pamilya? Porket ba nagbabayad ng buwis yung POGO hub na yan, paano mo matitiyak na wala ng mga taong mababaon sa utang? Paano mo matitiyak na wala ng pamilyang masisira? Sige nga. Paano? Diba? Yan ang punto ko Doon sa China, kaya yan pinaalis kahit pag gusto nilang magbayad ng buwis. Dahil nga sa hindi magandang naidudulot nito. Dahil yung ibang naglalaro, yes,
Walang problema doon sa gaming of Pogo Hub. Walang problema. Ang problema kasi dyan, yung naidudulot nila. Sa gobyerno, wala silang naidudulot na na mali. Kasi yung gobyerno nagkakapera sa kanila. Nandun na tayo nagkakapera sa pamahalaan natin ang Pogo Hub o mga Pogo Hub na nandito sa ating bansa at napapakinabangan ito ng mga politiko. Napapakinabangan ito ng mga politiko na kung saan sila ay nasa pwesto. Ang tanong, napapakinabangan ba ito ng mga taong nalululun na sa sugal dahil nga dyan sa Pogo? Napapakinabangan ba ito ng mga anak ng mga nalulun na sa sugal dyan sa Pogo? Napapakinabangan ba ito ng mga asawa ng mga lalaking na nalululun na, babae man o lalaki, sa sugal? Sige nga. Kaya pananaw ng China wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Kahit pa magbigay kayo ng kasi gusto namin hindi masira yung pamilya ng mga Chino dito sa bansang ito dahil sa Pogo. Kasi pinag-aralan nila yung epekto Yung epekto. Wala yung pinagkaiba. Yes, masarap uminom. Pero, di ba, kapag nasobrahan ka sa pag-inom, ano magiging resulta? Wala akong nakitang uminom ng alak na kapag nasobrahan maganda ang nagiging resulta. Marami kang makikita dyan ng mga hindi na magaganda kapag nasobrahan na magmula sa kanyang pananalita, sa kanyang, di ba? So, walang pinagkaiba yan sa kaisipan ng China na kaya nila pinaalis nga yung Pogo doon kahit pa gusto nilang magbayad, kahit palagay natin kikita yung gobyernong China, kaya hindi nila hinayaan doon dahil priority nila yung kinabukasan ng bawat pamilya ng mga Chino doon sa bansa nila. Ang sinasabi ko po dito, sana maging ganun naman yung pananaw ng ating mahal na Pangulo, diba? Sana maging ganun naman yung pananaw niya. Sana importante sa kanya yung magiging kinabukasan o sitwasyon ng mga kabataan. Parang ang nangyayari ho niyan, mga minamahal kong mga kababayan, parang sang-ayon ho siya sa sinasabi ho ng PAGCOR. 'Di ba? Parang sang-ayon siya sa sinasabi ng PAGCOR na kaya hindi dapat paalisin yung Pogo dito kasi napapakinabangan daw ng gobyerno na kung saan kumikita ng bilyon-bilyon. Na-discuss nga ho natin dito yan, di ba? O sige, pagpalagay natin, kumikita yung gobyerno. Sabi ko, bakit hanggang ngayon? Kung talaga napapakinabangan yan, bakit ang dami-dami pa rin tao sa lansangan? Marami pa rin ako nakikitang natutulog sa lansangan. Bakit marami pa rin ako nakikitang mga kabataan na namamalimos sa lansangan? Di ba? Bakit marami pa rin akong nakikitang mga bahay na tagpi-tagpi dyan sa mga squatter? Na kung tutuusin, kung talagang gagamitin ng gobyerno yung kinikita nila mula sa Pogo, baka halos lahat ng bahay dito, kahit na pinakamahirap, simentado. Diba? Kung di man simentado, siguro naman hindi butas-butas na kung saan buong plywood yung dingding nila, magandang bubong nila. Diba? Kasi kung pananatilihin ng ating gobyerno yung Pogo na yan, dahil nakikinabang ang gobyerno, mukhang hindi maganda. O, tingnan nyo. Malamang kaya nakapagpatayo ng bagong gusali yung Senado kasi kumikita nga yung gobyerno natin sa Pogo. Malaking kinikita nila, bilyon-bilyon. Buti pa sila, inuna nila yung mga sarili nila. Diba? Buti pa sila, inuna nila. Kung tutuusin, ang ganda-ganda naman ng Senado. Ang ganda-ganda pa ng mga nila doon, sitwasyon. Tingnan nyo kung ano yung mindset ng ating mga senador. Kung gaano sila ka mga gunggong. Gaano ka mga walang kwentang mga politiko tong mga to. Imbes na yung ginastos nila dyan na mahigit 20 billion, kung yung 20 billion na yan ay kinalat nila sa buong bansa at itinulong sa mga dukha,
masasabi talaga natin, teka, napapakinabangan nga ang Pogo. Kasi mga mahihirap na ay talagang makikita mo, wala ka na makikita sa lansangan doon na kasi gumagawa yung gobyerno ng mga aktibidad na kung saan makakapagbigay ng tulong sa mga mahihirap at saka mga magsasaka o sa mga dukaba, di ba? Wala di ba? Pahirap na nga dito sa ating bansa yung Pogong yan. Di ba? Nakikinabang lang dyan mga politiko kaya dito questionable ngayon sa akin itong ating mahal na Pangulo. Di ba? Questionable para sa akin yan. Ako, hindi po ako kalaban ng ating mahal na Pangulo. Hindi po ako kalaban ng ating mahal na, alam nyo naman yan. Ang sinasabi ko lang, di ba? Malalagay siya sa alanganin dito, maaaring ito ang gamitin ng mga kalaban sa kanya. Teka, alam niyo naman, di ba, pinag-usapan nga natin dito na si Rimulya. Yung mga Rimulya, ang nagmamay-ari ng lupain dyan sa Cavite na kung saan tinayuan ng mga naglalakihang Pogo na kung saan itong si Rimulya ay kumikita na bilyon-bilyon din. Kaya pala tahimik siya tungkol sa Pogo. Meron pa diyang ibang mga politiko na talagang protektor ng Pogo. Hindi kaya may kinalaman ito, kaya ang naging reaksyon ng ating mahal na Pangulo yung mga wala lang lisensya, yung paalisin. Gaano ba katiyak ng ating mahal na Pangulo yung mga Chinese na mahigit 3,000 na nandiyan sa Cavite ay hindi mga spy, hindi mga kalaban? Sige nga. Paano niya tiyak yan? Paano niya natitiyak? Paano niya natitiyak na walang nangyayari doon na kung ano-ano man? Bakit? Maliban na lang siguro kung maglalagay doon at otorisado yung mga kapulisan, kasundaluhan na every hour inspectioning yung mga Pogo hub na yan. Hindi. Di ba? Maniniwala pa ako kung maglalagay dyan ng mga operatiba. Di ba? Kung araw-araw, oras-oras na ini-inspect yung mga ginagawa dyan. Maniniwala pa ako na magiging maganda ang kahit pa paano yung daloy ng na wala silang ginagawang dyan. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, doon na lang tayo sa mga Pilipinong tumatangkilik sa na Pogo, na kung saan kapag natalo na, maliban na magbabago na yung kaisipan, masisira pa yung buhay. Yun yung punto natin. Yun po yung pinakapunto ko dito Ewan ko kung naintindihan nyo ko. Yun po yung pinakapunto ko. Kaya po, sang-ayon ako na alisin na yung mga Pogong yan dito. Kasi bakit? Sige, dito sa ating mahal na Pangulo, maganda yung kanyang layunin sa kikitain ng gobyerno sa Pogo. Pagpalagay na natin, maganda. Ngayon, ang tanong ko, paano niya matitiyak na kapag wala na siya? Paano niya? Halimbawa, wala na ating mahal na Pangulo, nandiyan yung Pogo na yan. Nung panahon niya, yung Pogo, yung kinikita ng gobyerno sa Pogo, nagagamit sa mabuti. Sige, pagpalagay na natin gano'n. Paano niya ngayon matitiyak na yung susunod sa kanya na magiging presidente, ganun pa rin yung kaisipan? Isa din yun sa tinitignan natin Kaya nga ang panawagan ng mga Pilipino, samantalang yun sana ng ating mahal na Pangulo, na habang siya paalisin na yung mga Pogong yan. Kasi pag halimbawa si Sara na, wala na. Wala na. Baka dumating pa sa punto na talagang sisisihin natin dito. Kasi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi hindi niya sinamantala yung panahon Nung panahon pa niya, dapat kung talagang mahal niya yung mga nalululun na sa bisyo, na nasisira na ang mga pamilya, dapat nung panahon pa lang niya, winasak niya na to. Pinaalis niya na yung mga Pogo. Biro mo, baliktad. Mismong China na ang nanawagan. Napaalisin na yung Pogong yan dyan kasi walang nagagawang mabuti yan sa mga Pilipino. At isa yan sa nagiging dahilan kung bakit mas lalong lumalala yung hidwaan ng China at saka ng Pilipinas, kasi hindi naman papayag yung China na pagbintangan sila na wala silang kinalaman. Ngayon nakukuha ko na po yung punto.
na separated ito doon sa West Philippine Sea, sa pagkaganapan ng West Philippine Sea. Talaga nga namang meron nga pong pagkakamali ang gobyerno ng China tungkol sa pang-aagaw nila ng lupa o ng mga isla na pagmamay-ari pa natin. Pero yung tungkol naman sa Pogo, ang nagpapagalaw pala talaga dito ay yung drug syndicate ng China. Yung isang organisasyon o masasabi talaga natin na triad. So separated to. So dito po sa puntong ito, sa panawagan ho ng China na alisin na ang Pogo, medyo sangayon ho ako. Sangayon ho ako dito, 100% ho, sasang-ayon ho ako dito na dapat talaga paalisin na yung Pogo dito sa ating bansa. Kasi nga naman, hindi nga po talaga maganda ang naidudulot niyan. Sa gobyerno, oo. Kasi hindi naman ang gobyerno ang nagsusugal eh. Tanggap lang sila ng tanggap ng binibigay ng Pogo, tanggap lang sila ng tanggap ng pera na mula sa Pogo. Pero hindi alam ng gobyerno natin na tinatanggap nilang pera na mula sa Pogo galing sa mga pera ng mga Pilipinong na ipatalo nila. Nakukuha ninyo. Yun eh. Ngayon, yung dahil natalo ngayon mga Pilipino sa isang online gaming, ano magiging resulta doon sa mga Pilipino? Imbes na mayroon silang pagkakataon na makabili ng lupa, kotse, etc. para maging maganda buhay nila, nasisira ho. So, ibig sabihin ko lang, kaya po dapat paalisin to para ho, yung buhay ng mga Pilipino ay maging maganda naman yung direksyon. Alang-alang sa kanilang mga anak. Diba? Kung mahal ho ng ating mahal na Pangulo, yung ating mga kabataan dito sa ating bansa na magiging biktima ng mga sugarol na ama nila, sana paalisin na ito ng ating mahal na Pangulo. Kung talagang mahal niya yung mga kabataan dito, talagang may concern siya sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Pero kung wala, at gusto niya pa rin gustong kumita ng gobyerno, sige, wala tayong magagawa. Pero tayo dito, nagsasalita lang at sinasabi ko dito, mas sang-ayon ako sa China sa panawagan nila. Pero hindi ako sang-ayon sa pang-aagaw nila ng sarili nating teritoryo. Diba? So, dito po mga minamahal kong mga kababayan, kung pagbabasihan mo, kung titingnan mo talaga, may punto eh. Alam nyo naman dito sa programa natin, doon tayo sa tama lang. Diba? Kaya ako nangangamba ko baka maging issue to sa kanya. Baka maging issue to sa kanya na kung saan parang pinipili lang niya. Kasi hindi ako naniniwala na pag sinabing nagbabayad ng tax, malinis na. Kalokohan yan. Kahit pa magbayad yan o hindi, pareho lang yan nakakasira ng buhay ng mga Pilipinong nalululun sa sugal. Yan ang katotohanan. Diba? Kahit sa anggulo mo tignan, magbayad man itong Pogo ng tax o hindi, kapag pumunta sa kanila yung mga Pilipinong na tumatangkilik sa mga sugal na meron sila dyan, iisa lang magiging resulta niyan, iisa lang magiging epekto niyan. Yun po yung aking punto dyan. Ngayon, pakinggan naman ho natin. Ito pong, kasi mayroon ho ditong, may nabasa ho ako, na isang tawag dito po sa RMN network. Meron po akong nabasa dito na mensahe ho. Ito po tungkol sa mukhang naglo-loading ho talaga yung natin. Yon, RMN network. Senador pabor na aalisan ng maskara ang mga illegal na Pogo. Yan, dito po. Ayon po dito, pabor si Senador Robin Padilla na aalisan ng maskara ang mga politikong nagbibigay umano ng proteksyon sa mga illegal na Pogo sa bansa. Ayan, kaya naman, sang-ayon din si Padilla sa sugestyon ni Senador Lito Lapid na isama na rin sa investigasyon ng Senado ang tungkol sa illegal na Pogo Hub na ni-raid kamakailan sa Porac, Pampanga. Yan. Aniya, tiyak na mas nalalaman ni Senador Lapid ang nagaganap sa Porac, lalo't taga-Pampanga ang senador at boundary din ito sa Tarlac. Yan.
Nauna rito ay pinasasama ni Lapid sa pagsisiyasat ng Senado ang illegal na Pogo Hub sa Pampanga, kung saan aalamin kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng lupa at mga gusali na ginagamit sa Pogo at balangkas ng polisiya o batas laban dito. Samantala, kung si Padilla ang tatanungin, pabor siyang tanggalin ang mga Pogo sa bansa kung mayroong pamalit na trabaho sa mga kababayang mawawalan ng hanap buhay dahil dito. Okay, eto po mga minamahal kong mga kababayan, eto ewan ko lang kung seryoso si Lito Lapid dito, maging si Padilla. Kasi kung akong tatanungin ninyo sa 100%, 1% na lang yung aking tiwala dito kay Robin Padilla, maging dito kay Lito Lapid. Sa 100%, isa na lang ang aking tiwala dito. So yung 99%, nawala na yun, no? Sa ngayon, pero dito po, ito po yung kukuhanan ko ng reaksyon dito sa ngayon si Robin Padilla na alisin, ito parang ano na lang niya to pakitang tao Sa ngayon daw si Robin Padilla na alisin yung Pogo sa bansa kung mayroon daw pamalit na trabaho para doon sa mga Pilipinong nagtatrabaho dyan sa Pogo Hub. Diba? Ilan ba yung nagtatrabahong Pilipino sa Pogo Hub? Kwentahin natin. Palagay natin, ang nagtatrabahong Pilipino sa Pogo Hub ay, sa lahat-lahat na, ay umaabot ng 2,000. Ay, pagpalagay na natin. Umaabot sa 2,000. Ang tanong ko, ano ang iisipin ninyo? Yung mawalan ng trabaho, yung 2,000 Pilipino, o masira yung buhay ng mahigit 20 milyon 20 milyong Pilipino na tumatangkilik sa Pogo, na nasisira ang buhay. Sige nga, mag-isip kayo. Habang kumikita yung 2,000 yan everyday, pagpalagay natin, kada isang Pilipino na nagtatrabaho dyan sa Pogo ay kumikita na, palagay natin, pinakasagad na 2,000. Anong pipiliin ninyo? Yung mga Pilipinong natatalo ng daan-daang libo sa gaming na yan araw-araw, o dun sa mga Pilipinong mawawalan lamang ng 2,000 everyday? Sige nga, timbangin ninyo kung ano ang mas matimbang. Mas matimbang ba sa inyo? Ginagamit nyo na lang yata yung sinasabi nyo na yun Kunyari lang ito si Robin Padilla. Kunyari may concern siya doon sa mga nagtatrabaho sa hindi nga maganda Ngayon kung ako yung Pangulo, mas gugustuhin kong mawalan ng trabaho yung mahigit 2,000 Pilipino na yan, kesa mabiktima yung mahigit sa 20 milyong Pilipino na nasisira na ang buhay. Minsan kasi, kailangan nating mamili kung anong mas matimbang Wala yung pinagkaiba. Anong pipiliin mo? Kabit mo, asawa mo. Diba? Alam mo kung anong mas matimbang. Alam mo kung sino ang mas mahalaga. Ako, kung ako ang presidente, wala akong pakialam. Mas importante sa akin yung 20 milyong katao na nasisira ang buhay dahil sa Pogong ito, kaysa sa 2,000 Pilipino na pwede namang bigyan ng solusyon yan. Parang gustong sabihin ni Robin Padilla dito na itong mga nagtatrabaho dito sa Pogo, wala nang ibang alam na trabaho to. Kawawa naman. Ganun ba yun? Naniniwala ako na ang isang tao, hindi lang iisang skill yan. Yung isang taong masipag talaga sa buhay, kahit saan mo dalhin yan, magkakapera yan, lalo na't hindi siya namimili ng trabaho. Diba? Kung lalaliman mo yung pag-iisip, hindi ka lang magiging mongoloid dito. Pasensya na doon sa mga hindi wala tong purpose sa yung mga natin. Diba?
Parang gustong sabihin ni Robby Padilla na pag na ano na wala nang mahahanap na trabaho to kasi nasanay na sa ganun ba 'yon? Naniniwala ako na kung talagang masisipag yung mga Pilipinong yan na nagtatrabaho diyan sa Pogo, marami silang paraan. O ngayon, tatanungin natin yung mga Pilipino diyan na nagtatrabaho sa Pogo. Natutuwa ba kayo na habang kayo kumikita, sumasahod ng maganda diyan sa Pogo? May mga Pilipinong nasisira ang buhay. Natutuwa ba kayo? Kayo mga Pilipino na nagtatrabaho dyan sa Pogo. Natutuwa ba kayo habang kayo kumikita ng maganda, may mga Pilipinong nasisira ang buhay? Natatalo ng daan-daang libo? Natutuwa ba kayo? Kung ako nandiyan dyan, hindi ako matutuwa. Kahit pa sino yung nakikita ko dyan na natatalo ng libo-libo o dadaang libo, hindi rin ako matutuwa. Kasi yung epekto nga ang punto ng usapin natin dito, yung epekto ng Pogo na yan. Kaya nga hindi yan hinayaan sa mismong bansa nila kasi masama nga ang epekto, masama yung tama, masama yung nagiging resulta. Yun po yung punto natin dito, wala nang iba. Diba? Ngayon, kinakailangan wag naman ng ating mahal na Pangulo na yung kanyang sinasabi ang parang gusto niya sabihin kasi na malinis kapag ka nagbabayad ng buwis, pag hindi kasi nabalitaan ko kasi ito ayon ho sa aking nakalap lamang na impormasyon na kaya ni-raid yung Pogo Hub dyan sa Tarlac kasi nga sa hindi ito maayos na nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno. Kaya ang nangyari, pinatrabaho ngayon. Pinatrabaho ng ating mahal na Pangulo. Trabahuin yan, ba't hindi nagbibigay ng ano yan? Ba't hindi nagbibigay ng tawag yan, ng buwis yan? Ngayon, dahil hindi ka nagbabayad ng buwis ng maayos, yun ang sinapit ni Alice Go. 'Di ba? Parang ganoon yung lumalabas. Kapag ka hindi nagbabayad sa gobyerno ng buwis, 'di ba? Pag nagbabayad ng buwis, malinis. Naka. Yan ang sinasabi ko Wala yung pinagkaiba dun sa panahon ni Digongyo na kahit anong sugal kahit ano pa yung pumasok dito basta nagbabayad ng buwis, okay. Kahit illegal, nagiging legal basta magbabayad ka lang kay Digongyo. 'Di ba? Kahit legal, kung di ka naman magbabayad kay Digongyo ng wala kang ibibigay sa kanya, magiging illegal. Sana mabago yung statement ng ating mahal na Pangulo at sana sumang-ayon siya sa kagustuhan ng Chinese Embassy na alisin na lang yung Pogong yan dito. Kasi yun na nga pinaalis nila yung Pogo doon sa kanila kasi hindi maganda yung reaksyon. Ngayon na hinayaan ng gobyerno natin na makapasok yung Pogo dito, pag may nangyayaring hindi maganda, isisisi sa gobyerno ng China. Hindi dapat ganun. Sa puntong ito, mukhang mali talaga tayo May mali ang bansa natin, may mali ang gobyerno natin. Diba? May punto yung China. Kasi inalis na nga nila dun tinapon na nga nila yun Binan na nila sa lugar nila. Tinanggap natin. Ngayon, pag may nangyayari dito, isisisi natin sa kanila. Diba? Ako sangayon ako sa panawagan ng Chinese Embassy sa puntong ito. Pero sa West Philippines, ibang usapan yun. Kasi talagang hindi ako sangayon sa ginagawa nila. Hindi ako sangayon. So, kaya mga minamahal ko mga kababayan, sana ko isang araw maglabas ng bagong statement yung ating mahal na Pangulo na paalisin na. Kasi hindi nga maganda kahit pa yan nagbabayad ng buwis. Alam ko maraming magagawa ang ating mahal. Matalino ang ating mahal na Pangulo Alam ko marami siyang kayang gawin. Kaya nga sabi ko
Kung hahayaan lang natin ating mahal na Pangulo na siya ang mag-ano dito sa ating bansa, kahit 10 taon o 15 years, maganda magiging resulta. Huwag tayong magpatali dito sa pogo-pogo. Alam ko, baka siguro, kinakausap itong ating mahal na Pangulo ng mga kaalyado niya na, pare o padre, huwag mo naman paalisin lahat ng pogo, masisira. Alam mo naman, malapit na eleksyon, etc. Masisira yung ano ko. Wala akong pagkukunan ng makinarya. O sana naman, ang piliin pa rin ng ating mahal na Pangulo, huwag yung mga kumpadre niya na nakikinabang sa pogo. Sana, mga Pilipino pa rin yung ano sa kanya, yung mas pabor sa kanya o mas higit sa kanya, di ba? Sana, mas ano pa rin siya sa mga Pilipino. Hindi sa mga kumpadre niya, na mga politiko, na kasi marami po ako naalignigan na marami ang mga kumpadre, mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo ang nakikinabang pala sa pogo. Kaya hindi basta-basta pwedeng paalisin dahil pag pinaalis lang ating mahal na Pangulo yung lahat ng pogo niya, maraming masasagasaan ng mga kumpadre niya o mga kaalyado niya. Na maaaring bumaliktad at kumampi sa administrasyon, sa mga Duterte. Siguro yan din ang iniisip ng ating mahal na Pangulo, na kapag ginawa niya yan, baka mamaya yung 99% na hawak niya ng mga politiko na sumasang-ayon sa kanya ay magiging 10% na lang at lumipat lahat doon kay Sara. Siyempre, saan sila? Doon sila sa mapapakinabangan nila. Pero sana magawan ito ng paraan ng ating mahal na Pangulo. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang nasa isip ng ating mahal na Pangulo, kasi Pangulo nga yan, mas mataas ang kaisipan niyan kaysa sa akin, no? Pero ganun pa man, sana naintindihan nyo rin na ang punto ko nga dito hindi po para sa akin. Yan po ay para sa lahat ng mga Pilipino na nabiktima ho ng pogo. Kaya muli po maraming salamat at sana lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito. Muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.